Ay, sorry po sir. Di ko po sinasadya. Anong ginagawa mo? Anak ng... Tinapunan mo ko ng tubig, oh. Napakawalang kwintang waitress ka. Babalik ako ng opisina, oh. Tapos ito, nababasa ako ng tubig. Tira mo yung araw ko. Sorry po talaga sir. Di ko po talaga sinasadya. Ang sabihin mo, wala kang kwintang waitress. Sige, yan ang sabihin mo. Patawad po talaga sir. Wala po akong kwentang waitress. Lakasan mo. Gusto ko marinig sa buong restaurant para malaman nila na wala kang kwintang waitress ka. Pero sir, mapapahiya po ako. Gagawin mo o ipatanggal kita rito. Kilala ko yung manager ng restaurant dito. Wala po akong kwentang waitress. Susunod ka rin naman pala. Hampas lupang waitress. Ayan. Bagay na bagay pala sa yung damit na ito eh. Parating na anak mo, kasama daw niya ang girlfriend niya. Ang bilis na ng panahon. Ang baby boy mo, malapit na mag-asawa. Meron sana akong ibang gusto para sa kanya. Yung anak ng ka-business partner natin. Na kasing yaman din natin. Malaya na ang anak natin. May sarili na siyang desisyon kung sino ang pipiliin niya. Basta. Ako pa rin dapat ang masunod. Dahil ako ang padre di pamilya. Ay, may nag-doorbell. Andyan na ata sila. Huwag ka na maingay dyan. Ma, pa, magandang gabi po. Girlfriend ko po. Ma'am, sir, magandang gabi po. Ikaw? Pa, magkakilala na kayo ni Kylie. Oo, minsan na kami nagkita ng tatay mo sa restaurant. At aksidente ko siya natapunan ng tubig. Ryan, ito yung papakasalan mo? Ang waitress na walang kwenta? Pa, si Kylie ang gusto ko maging asawa. Yan ang siguraduhin ko na hindi mangyari. B, kumalma ka muna. Hi Kylie, masaya kong nakilala ka. Kamusta ka? Mabuti naman po. Uy, waitress na walang kwenta. Ito yung chiki, napakalaking halaga. Hindi mo pa ito nahawakan sa buong buhay mo. Tanggapin mo na ito at lumayas ka na dito. Hindi namin kailangan ng katulong dito. Hindi kayo matanggap na pera na yan. At higit sa lahat, hindi po ako mukhang pera. Ang buong akala ko po ay mahirap lang din po si Ryan na katulad ko. Kylie, pagpasensyahan mo na papa ko. Mainit lang ulo niya, pero mabait yan. Ryan, sa kabila ng pag-aalpusta ng tatay mo sa akin, mas kinampihan mo pa siya. Kung ganun, bahala ka na sa buhay mo. Ryan, sa oras na sundan mo si Kylie, tatanggalan kita ng kayamanan. Maghirap ka rin katulad niya. Kung ganun pa, ngayon mismo, nakahanda na ako mabuhay na mahirap para sa babaeng minahal ko na si Kylie. Anak, huwag kang aalis. Patawad ma. Nagluto pala ako ng pansit. Anong okasyon? 21 years anniversary natin. Noong una tayo nagkita. Naalala mo pa ba ang una natin pagkikita? Sa restaurant. At anong trabaho ko? Isa ka nga palang waitress. Di ba minahal mo naman ako? Ano man ang katayuan ko sa buhay? Minahal mo ako kahit ako waitress? Pero bakit ganun na lang? Ang galit mo kay Kylie. Hindi na ba ikaw yung dati nakilala ko? Sige, good night. Oo nga pala. Waitress pala si Lovely. Noong una ko siyang nakilala. Uy, Kylie, merong customer doon sa table number 2. Puntahan mo. Opo, ma'am. Ma'am, sir, nandito na naman po kayo para masdan po ako ulit. Nandito kami para humingi sa iyo ng patawad. Ako palang walang kwintang tao. Nakalimutan ko, hindi pala mahalaga kung anong katayuan ng isang tao sa buhay. Ang importante, ang kanyang mapagmahal na puso. Patawad uli, Kylie. Lagi pong bukas ang puso ko para magpatawad. Mula ngayon, mayroon na kayong pahintulot sa amin kung anong desisyon ninyo ni Ryan.